Good morning everyone, magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So update ulit tayo mga kapatid sa nangyayari doon po sa Gaza. Now it's November 12, so ito po yung mga news na ito ay this week or yesterday. So November 10 or 11. So ayan. Ito na po yung mga, alam naman natin na mga sundalo po ng Israel ay nandun na po sa loob ng Gaza. Ayon po sa balita na ikutan na po nila yung dalawang hospital na ito na kung saan main hospitals, na kung saan sa ilalim andun po yung mga tunnel ng mga Hamas. And then, they are waiting. So tandaan natin, hindi pa po nila binobomba yung hospital kasi may mga civilian pa. So they are still waiting right now na ma-evacuate lahat ng mga civilian doon sa hospital. So the Israel are requesting all the civilians to leave these facilities kasi nga ginagamit ito ng Hamas. Tingnan natin, ito pa yung mga pictures nila. So they are already inside the Gaza. Yan pa yung mga tangke ng Israel. Ang picture na ito mga kapatid, picture that has become very famous on Palestinian channel, showing yung mga, these are Israeli soldiers. Ayan, nagpapapicture mga kapatid sa tinatawag na Gaza Square. So alam na alam, kilalang kilala ito ng mga Gazans kasi ito yung pinaka-area mga kapatid kung saan nagkakaroon lagi ng mga celebrations, yung mga Hamas, large rallies. So, and then sabi dyan, very close din ito sa building of the Palestinian Legislative Council. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka-center. Sa pinaka-center doon sa Gaza. And sabi dyan, this is a very difficult picture of average Gazan just to understand the equivalent feeling from the point of view of the Gazans. It like Hamas operatives would take a picture in uniform in the Knesset Square. Pag sabi natin na Knesset Square, kasi nga yung pinaka-meeting place mga kapatid dito sa Israel, tinatawag po na Knesset. Dyan po yung mga prime minister, lahat na matataas na official. Pag meron po silang mga secret meeting, important meetings na nangyari sa Israel ay nandun po sa Knesset sa Jerusalem. So sa atin sa Pilipinas, parang Senate. So ibig sabihin yung mga sundalo po ng Israel nandun na, they already take picture, ibig sabihin they already conquered the place, na penetrate na po ng Israel yung Gaza right now. So, meron din pong balita mga kapatid, sabi dito, mayroon pong picture. Sabi dito, once again, international media around the world rush to blame Israel for a hospital bombing in Gaza. So, yung source nila yung Hamas, kasi meron naman pong isang missile mga kapatid na nakatama sa hospital. And, yung Israel naman yung sinisisi dito. Sabi dito sa report, now, for the truth, IDF's radar system, kasi nga very high-tech yung Israel na lalaman nila kung kung kaninong missile talaga yung tumama doon. So, IDF radar systems indicate that a misfired projectile launched by terrorist organization inside Gaza Strip was responsible for the hit of Shefa Hospital in Gaza. So, the misfired projectile was aimed at the IDF troops operating in the vicinity. Kasi nga na, palibutan na nila yung hospital na ito, hindi pa sila pumapasok because they're still waiting for civilians to go out the place. Tumitira pa rin yung mga Hamas. Siyempre, yung mga tira nila is hindi accurate mga kapatid. So, wala talaga, nadadamay. Kasi wala naman talaga silang pakialam kung may matamaan. Pero siyempre, sisisihin na naman yung Israel about these things. So, ayon din sa balita mga kapatid, sabi dito, IDF spokesman sabi ng IDF spokesperson, Hamas has lost control over the northern Gaza Strip. So, wala na po totally. Wala na pong control yung mga Hamas. And then, resident leaves contrary to his instruction. Bigla nagkaroon ng chaos. So, mga resident nagsisilikas na and hindi na rin mapigilan kasi nandun na yung mga IDF soldiers sa north part ng Gaza Strip. Pero mga kapatid, siyempre nakalungkot kasi sabi dito, Israel is mourning 5 special units reserve soldiers were killed in Gaza in the last 24 hours. So kahapon pa ito, 6 more were wounded. Among them, Amitai Argaman, a son of family of believers that we know. So isa pong believers in the Lord here in Israel died. So siyempre meron naman talaga mga casualties. So respect sa mga sundalo na ito. Let's pray for their family, comfort. We thank God for these soldiers who giving their life to defend our country, to defend us here sa Israel. So ayon po kay Netanyahu, sabi diyan, the war will not stop until victory. Marami na pong mga nagwewelga sa buong mundo because they want ceasefire pero hindi po ito bibigyan ng Israel kasi pag magkakaroon ng ceasefire, mas lalo itong lalala. So mabibigyan lang ng chance yung Hamas. That's why Israel will not tolerate, they will not stop until maubos yung mga Hamas na ito at makuha nila yung mga civilian or yung mga hostages na kinuha po ng Hamas. Ano man mangyari, ano man desisyon ng ibang bansa, ng UN, they will wipe out Hamas. We're just talking about the militant group of Hamas kasi sila naman talaga yung nagbigay ng maling katuruan ideology sa mga nananadamay ng mga civilians sa Gaza. So that's why we need to keep on praying for all the Palestinians there na wala namang ibang layunin kundi kapayapaan. Nakikita naman natin may mga videos na they don't want Hamas on their place. So pag-pray natin na palitan ito mga kapatid at magkaroon din rin ng kapayapaan yung Israel at yung Gaza after this. So praise God sa Panginoon dahil binigyan niya yung Israel ng magiting na leader. 100% mga kapatid, there is no ceasefire
ceasefire na mangyayari sa sitwasyon ngayon. So ayon din mga kapatid sa IDF spokesman si Daniel Hagari, sabi niya there has been a lot of misinformation from Gaza today. So kasi nga maraming mga maling balita mga kapatid. So sabi niya I want to clarify the facts. So pwede niyo po ito mapanood yung mga videos nila mga kapatid, IDF, Israel Defense Force, kung gusto niyo pong malaman yung mga updates na ginagawa po nila doon sa Gaza. Sabi niya, there is no SIG, wala pa pong paglusob. I repeat, no SIG on Shefa Hospital. Ibig sabihin, hindi pa nila pinapasok yung Shefa Hospital kasi baka may mga information na pinasok na, nilusob na. So wala pa pong nangyayari, they are still outside. Sabi dito ni Daniel, the east side of the hospital is open for the safe passage of Gazans who wish to leave the hospital. So hanggang ngayon, hinintay pa rin nila na lumabas yung mga doctors, lahat doon ng mga patient and makalis sa hospital na ito. So hindi pa nila pinapasok yung hospital. So sabi dyan, we're speaking directly and regularly with the hospital staff. So ibig sabihin, nakakausap nila yung mga staff nila doon. They are urging them to leave. And meron po ko ipapakita next time sa video no, na nag-uusap yung IDF spokesperson saka yung pinaka main board o yung mga professionals doon sa hospital at tinutulungan ng mga IDF force kung paano sila umalis and anong mga street, ano yung area kung saan sila pwedeng umalis at magbiyahe na safe sa mga Hamas. Kasi alam naman natin, piniprevent sila ng Hamas na umalis. Kasi nga pag umalis sila, very vulnerable mga kapatid yung Hamas. Kasi wala na silang tataguan. There's no shield. Though alam naman natin sobrang lawak at laki ng tunnel na ginawa nila. But syempre inuunti-unti ng Israel na masira lahat ng mga tunnels na ito. Shefa Hospital has requested that tomorrow we will help the babies in the pediatric department to get to a safer hospital. We will provide the assistance needed. So naghingi ng tulong mga kapatid yung Shefa Hospital, yung mga staff na tulungan yung mga baby doon na naka-stay sa hospital na mailagay sa safe na hospital na lugar. So sabi ng Israel naman, we will provide the assistance needed. So alam naman natin, nadadamay lang yung mga bata na ito sa karahasan na ginagawa po ng mga Hamas na ito. And additional mga kapatid, sa video na ito, kung mapapansin natin dito sa video, makikita natin that IDF soldiers already conquered the coast, yung seaside shore ng Gaza. Nakita mo, they already raised their flag on the shore of Gaza. Ibig sabihin, nasa kanila na yung area. So, and then they are singing, I don't know, they are singing the national anthem of Israel. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid, yung paghahanap ng mga IDF forces sa mga Hamas na ito. Mahirap silang hanapin kasi they are hiding in the tunnels. But, unti-unti na po nilang binobomba at sinisira lahat ng mga underground tunnels ng Hamas para ma-erase or para mawala na sila. Kasi wala namang ibang nagkokos ng gulo kundi yung mga Hamas na ito. Ayan. So meron po silang sa shore ng Gaza, meron din po sila na discover no na take over na mga missile launchers or mga missile na hindi pa po napalipad. So nasa 20 plus yata ito. Nakuha mga kapatid ng IDF sa mga Hamas. So unti-unti na po napipenetrate, unti-unti na pong pinaghahanap yung mga Hamas na ito and pag-pray po natin patuloy na matapos na po yung kaguluhan na ito and maingatan po lahat ng mga civilian doon sa Gaza na nadadamay sa ganitong gulo. I hope pag mawala yung Hamas na ito ay magkaroon ng bagong government na talagang tutulong both side sa mga taga-Gazan and even dito po sa bayan ng Israel. So yan lang po muna yung latest update natin mga kapatid. So antabayanan lang nyo naman ulit yung next update natin. Siyempre kung bago ka sa aking channel, don't forget to like, to subscribe at siyempre i-share mo na rin yung ating video mga kapatid. So hanggang sa muli, see you again. Paalam.